Hello mga guys, good evening, good afternoon po dito ngayon sa Cyprus Country. Pequero Gemred po, Pequero Gemred. Saan man kayo sulok ng mundo, magandang gabi, magandang umaga, magandang madaling araw. Welcome po sa Pequero Gemred vlog dito sa Cyprus Country. Sana mapanood nyo. Salamat! Hello mga kababayan, ito na naman ako, magbigay na naman ako ng aking opinion. Talagang nakakasakit ng damdamin. Hanggang ngayon hindi pa rin nakaka-recover ang mga taong bayan, ang mga vlogger, ang mga influencer, ang mga YouTuber, lahat na ng mga bear malapit na mag-September. Masakit sa damdamin, sa kalooban na ang iyong anak na inaasahan ay bastusin ka sa social media. Opinion ko lang yun. Sana pakumbaba ka na sa iyong nanay kasi itong si FLM, agree ako sa kanya na ang lahat ay may katapusan. Ang ginto mo, ang gold mo, ngayon lang yan, sikat ka kasi malakas ka, bata ka pa. Pero darating ang araw at maraming nagkaroon na ng ginto noon at iyon ay lumagapak na lahat sila. Kasi ang pera ay nauubos pero yung pagmamahal ng magulang ay andyan sila at iyan ay dadamayan kanila hanggang wakas. Siguro may pagkakamali man ang iyong nanay pero iyon ay nanay at iyon ay dapat mong unawain at patawarin at saka kung sino man yang sa likuran mo na nag-advise sa'yo dyan, wag mong pakinggan mo yung puso, anhin mo naman yung medalya, anhin mo naman yung kasikatan kung ang iyong pamilya ay wala sa'yo at kung iyon ay ang puso mo ay mabuti at mapagmahal ka sa iyong pamilya at magulang, mas lalo kang sisikat, mas lalo kang magiging viral. Pakinggan po natin si FLM. Ito po siya, yung kanyang payo. Yun, with regards to kung ano yung problema ni Carlos Yulo, something like that. Ang dami nagtatanong. I have experienced the same. Ako, meron kaming argumento ng aking ina, but I don't put the problem between me and my mom in social media. Yes, ganun yun. Pero sa totoo lang, Carlos, alam mo ba, ito advice ko sa iyo, Mr. Yulo. Ang wife ko, ang asawa ko, Miss Universe Japan, Crown Miss Universe Japan. Totoo yan. But when my wife spoke a nasty word to my mom, ang sabi ko sa wife ko, sa'yo na yung Pokemon. Hindi ko ipagpapalit ang ina ko. Kaya kahit yung nanay ko nando sa bulubundukin, kahit mahirap puntahan, pinupuntahan ko. Ngayon, kung meron ako sama ng loob, meron ka sama ng loob sa magulang mo, dapat sarilinin mo na lang. At kung gusto mo siyang sigawan mo, dapat kayong dalawa lang. Yes. Kung gusto mo sumigaw, okay, na iparamdam mo kung ano yung nangyayari sa'yo, dapat dalawa lang kayo. Don't put it on social media. Huwag mo isa publiko. Lagi mong tatandaan. Wala kang mararating. Sabihin na natin, tagumpay ka ngayon. Pero, Kaloy, maraming gold medalist noon. Nakampas lupa na ngayon. Tatandaan mo yan. Yes. Ang babae, marami. Marami ka pang makikitang mas maganda pa dyan sa jowa mo. Okay? Alam mo, humahanga ako sa'yo. Bakit ang hindi? For the first time, ikaw ang nagbigay ng karangalan sa Pilipinas. 2 gintong medalya ng Olympic. Pero yung isa publiko mo at sasabihin mo na yung nanay mo ay ginastos yung pera mo, ay wag ganoon. Pera lang yan eh. Yan ang hindi mo dapat ipagpalit over money and women. Yang iyong ina. Bakit? Higit pa yung dinala niya para lang mailuwal ka sa mundong ito. Piece of advice lang, Carlos. Tanggapin mo kung tatanggapin mo. Kung hindi, wala akong pakialam sa'yo. Pero alam mo, nakakawalaan ng paghanga. Lalo na sa isang iniidolo dapat ng Pilipino na katulad mo, na bayani, tapos ganyan ka sa nanay mo. Hindi maganda, Aloy. Hanggat maaga, mag-isip ka. Tandaan mo, sinabi ng kautosan ng Biblia yan, mahalin mo ang iyong ina. Kapag ka hindi mo ginawa yan, ipinagpalit mo ang iyong ina sa babae at pera, at sa kasikatan, lalagapak ka, bandang huli, hampas lupang patay gutom ka ulit. Mark that word, Kaloy. Maniwala ka sa mga matatanda, eka nga.
Naranasan ko the same. May argumento kami ng nanay ko, pero hindi kami nagkaroon ng argumento dahil sa pera at babae. Tandaan mo, ang asawa ko Miss Universe, Crown Miss Universe, Japan. Okay? Haponesa yung asawa ko, Miss Universe. But when she spoke nasty about my mom, alam mo kung ano sabi ko sa kanya? Sa'yo na yung poke mo. Yes. Ayun yon. Kasi ikaw, bayani ka na ng Pilipino eh. Kumbaga, bayani ka na eh. Sikat ka na. World renowned ka na. Okay? World renowned ka na eh. Now, makikita nila na inilalabas mo sa social media, ginagawa mong kawawa yung nanay mo na parang napapaawa dahil gold medalist ka na. Hindi gano'n. Kasi ang mga magulang, minsan, meron silang kapamaraanan para maging mas masigasig at maging mas magaling yung kanilang anak. Baka malay mo naman, kaya pinupuri ng nanay mo yung Japan dahil gusto niyang ipakita mo sa kanya na kaya ko, which is kinaya mo naman. So kapuri-puri ka na. Diba? Pero yung ganyang attitude mo na kesyo nasasaktan ka kamo sa mga unang Facebook post niya na name recall, hindi ka tao nun. Hindi ka lalaki nun. Bayot ka, Carlos Yulo. Oo. Kabaklaan yon. Oo. Dapat yung natapos, tapos na. Dapat, halimbawa, may nasabi man ng iyong ina noon, malay mo, kaya niya sinabi yun para mas lalo kang magpursige na gusto ko rin na purihin ako ng aking ina. Pero at the end of the day, tandaan mo, siya nagluwal sa'yo. Minsan kasi ang magulang, ako yung anak ko, sinasabihan ko ng masasakit para lalong tumino eh. Hindi dahil kaya ako sinasabihan ng masakit para masaktan siya. No! Sinasabihan ko yung minsan ng masakit para mas lalo siyang magpursige. Ganon yun. May mga ganong bagay. So yun ang masasabi ko sa'yo, Kaloy. Mas magiging kaaya-aya ka, hindi lang sa paningin ng bawat Pilipino, kundi pati sa paningin ng Diyos. Ito lagi mo tatandaan, Kaloy. Advice ko to sa'yo. Pakinggan mo kung gusto mo, kung ayaw mo, wag mo. Wala rin akong paki sa'yo. May pera ka, may pera din ako. At mas nauna ako sumikat sa'yo. Okay. So, Kaloy, ito advice. Mas magiging kaaya-aya ka sa paningin ng tao. Kasi ganito yan eh, idolo ko eh. Gusto mo ba na yung mga batang umiidolo sa'yo ay itakwil din nila yung kanilang ina para sa kasikatan? Kaya hindi ka tinanggap. Kaya si Lubiloso, hindi ka tinanggap ng Maynila, di ba? Tinanggap, dapat meron ng Carlos Yulo Day ng ang Manila. Hindi natuloy, di ba? Bakit? Kasi, tama nga naman. Sabi ni Councilor, tutularan ka ng mga kabataan eh, kasi bayani ka eh. Pero ang mangyayari, gusto mo ba yung mga susunod na kabataang susunod sa yapak mo pwede naman palang itakwil yung magulang eh. Pwede naman palang magsalita ng masakit sa magulang eh. Para si Carlos Yulo eh. Basta importante, may gold medalist kami. Mali. May mga bagay na hindi dapat tularan sa'yo. Ayun. So, hindi tuloy sila pumayag na magkaroon ng Carlos Yulo Day ang Maynila. Tama ba? Ulitin ko, ako, Carlos, Miss Universe Japan ang asawa ko. Kasal kami. Okay? Pero yung asawa ko, nung nagsalita ng nasty, na hindi maganda sa nanay ko, ano sabi ko sa misis ko? Sa'yo na yung poke mo. Yes, bakit? Ang asawa pwedeng palitan. Pwede kang mag-asawa ng 20. Nung unang panahon nga, si Harry Solomon, nag-asawa ng 1,000 eh. May concubine pa, di ba? Pero at least, napunta pa sa langit yun. Pero, alam mo kung ano yung pero doon? Ang ina, iisa lang yan. Iisa lang ang ina. Ako, kaya dapat, halimbawa, meron kayong alitan ng iyong ina. Meron kayong hindi pagkakaunaman, dapat sarilihin mo na lang. Dapat pinag-usapan nyo na lang. Ang ina, pag lumapit ang anak, kahit anong galit ng ina, pag anak yun lumapit, nawawala yung galit ng ina. Minsan kasi may sarili-sarili tayong tigas ng ulo na which is nabubuisit sa atin yung mga magulang natin. Pero kapag pinagalitan ka, ipinahiya ka, it doesn't mean na hindi ka niya mahal. You are not become less of a man.
kapag nagpakumbaba ka sa iyong ina. Lalo ka pang magiging mas mabuting tao, magiging mas matibay ka pa, at mas magiging kaaya-aya ka, hindi lamang sa paningin ng tao, kundi sa paningin ng Diyos. Di ba? So, yun lang. Yun yung advice ko. Nothing more, nothing less. Alright. So, yun. Sa nanood sa aking vlog, sa aking video. Yan lang po ang ating videos for today. For today's video. Maraming salamat po sa mga nanood. Thank you. Bye-bye.